Nandiyan kayo sa abroad. Tapos yung mga Duterte nandito sa Pilipinas. Di ba? Ito na naman si Benji Vergara. Inggit lang ang banatiro. Saan kami may inggit? Pukin ang ina mo ka. Saan kami may inggit? Ha, Benji Vergara, unang-una sa lahat, yung meron kami, wala ka. Saan kami may inggit? Maiinggit kami na hindi kami ang naglabas ng video. Putang ina, kahit ako may video na yan, tanga, hindi ko ilalabas yan. Ba't ko ilalabas yan? Ikakamatay ko yan. Okay ng ina mo, bobo. Benji Vergara, pag-aari mo ba maisog? Putang ina mo, sinabi ko bang pag-aari ko? Ha? Sinabi ko bang pag-aari ko maisog? Gago ka? Di ba ang sabi ko nga nakakalungkot kasi bakit sa maisog pa nila nilabas? Si PRRD na mismo, dinideny niya na sa kanila galing to. Kailangan pang magpaliwanag ni PRRD na hindi sa kanila galing to dahil puta pag-iinitan na naman sila, bobo. Oh, dito tayo. Sa paghahamon ni PRRD ng drug test dito kay President Marcos, i-ano natin ha. I-ano natin to. Medyo nakakalungkot tong istorya na to sa totoo lang. Oo, medyo nalungkot ako kasi bago ko simulan pasensya na ha, baka may magalit sa akin dito o sa sasabihin ko, pero sasabihin ko na rin. Nalulungkot ako mga bossing na itong video na to inilabas siya sa maisog. Nalulungkot talaga ako na inilabas siya sa maisog. Ngayon tatanungin ko sa inyo, sino ang naglabas ng video na to sa maisog? Sino? Oo, bakit ako nalulungkot na lumabas itong video na to sa maisog? Unang-una sa lahat, kasi ang maisog ganito. Ang maisog kasi, supposedly, transparency, accountability, peace and security. Malinaw yung isinisigaw ng maisog eh. 'Di ba? Malinaw yung isinisigaw ng maisog. At least yung maisog na sinusundan namin ha, na headed by PRRD and yung the rest of his trusted na mga nakapalibot sa kanya. Kasi ang gusto lang ng mga yan kasi talaga is walang agawan ng pwesto, walang agawan ng posisyon, pilitin yung administrasyon na gumawa ng tama, and so on and so forth. Nakakalungkot kasi lumabas itong video na to sa isang maisog sa international. Ang sinasabi ni PRRD dun sa kanyang letter, wala kaming control doon. Kasi nga, ibinigay namin yung pangalan ng maisog sa buong mundo para gamitin ng lahat ng mga tao na may hinanakit sa bayan. So hindi ko lang alam, which is ako para sa sarili ko, hindi ito ikino-ordinate kanila PRRD. Sa isang maisog na gathering, inilabas itong video na to, tapos nung lumabas yung video na to, nangyari ngayon, yung maisog biglang naging ngayon yung ano ba talaga pinaglalaban ng maisog, di ba? Kasi sinasabi natin hindi ba sinasabi nila PRD, ang maisog hindi naman namin kayo gustong patalsikin sa pwesto eh. Ito ay platform ng mga tao na galit na sa mga pagmamalabis sa bayan. Oy, Safety and Security Vlog, shout out. Di ba? So, ang pinupunto natin dito is, papaano kung itong video na ito ay, hindi totoo ba? Papaano? Sa bagay, sinasabi nila na authenticated ito. Meron silang proof na authenticated ito. Pero, somewhat, medyo nagkaroon ng bahid yung maisog. Kasi, lumalabas ngayon na parang ang maisog ay naglalabas ng mga ganitong mga expose. So nakakalungkot kasi feeling ko si PRRD, feeling ko lang, pwedeng hindi niya alam to, kaya nagsalita na siya kanina na wala kaming kinalaman dito. Tinan mo, wait, tinan mo tinan niyo yung sulat niya, babasahin ko lang ulit yung unang part ha. Wait lang ha, wait. Eto na. Eto, ang sabi niya, ayan
The hakbang ng maisog national leadership has nothing to do with the release of the video footage showing President Marcos blah 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 dyan sa Vancouver and Los Angeles. It was a decision made entirely by the maisog volunteers in the said places. So walang kinalaman yung Maisog National doon sa nangyari na yan. Initiative yan ng mga organizers doon. Sana lang, nilabas nyo na lang yung video na yan, hindi nyo na ginamit yung Maisog. Oo, kasi masisira yung... Para sa akin lang Oo, para sa akin lang. Ayan, tama yan Christian B. Babalikan na naman yung mga Duterte. Iisipin na naman ng gobyerno na to na yung mga Duterte na naman ang may kasalanan yan. Na yung mga Duterte pagkatapos mag-resign ni Inday Sara biglang lumabas tong mga ganito. So baka sabihin na naman sila na naman yan, destabilizer na naman sila. Hindi ba sana kung ilalabas niyo yung video na yan, sana hindi niyo na lang ginamit yung Maisog. Total din naman gusto niyo rin naman na maging sikat kayo. Di sana nagbuo na lang kayo ng organisasyon, the Pulburon Video Society. Tapos nilabas nyo doon sa Maisog. Di ngayon, yung laban ng Maisog, magkakaroon pa ngayon ng bahid. Kayo nandiyan sa abroad. Nandiyan kayo sa abroad. Tapos yung mga Duterte nandito sa Pilipinas. Di ba? Ito na naman si Benji Vergara. Inggit lang ang banatiro. Saan kami may inggit? Pukin ang ina mo ka. Saan kami may inggit? Benji Vergara, unang-una sa lahat, yung meron kami, wala ka. Saan kami maiinggit? Maiinggit kami na hindi kami ang naglabas ng video. Putang ina, kahit ako may video na yan, tanga, hindi ko ilalabas yan. Ba't ko ilalabas yan? Ikakamatay ko yan. Pukin ang ina mo, bobo. Benji Vergara, pag-aari mo ba Maisog? Putang ina mo, sinabi ko bang pag-aari ko? Sinabi ko bang pag-aari ko Maisog? Gago ka? Di ba ang sabi ko nga nakakalungkot kasi bakit sa Maisog pa nila nilabas? Si PRRD na mismo, dinideny niya na sa kanila galing to. Kailangan pang magpaliwanag ni PRRD na hindi sa kanila galing to dahil puta pag-iinitan na naman sila, bobo. Pag-iinitan na naman yung mga Duterte. Putang ina yung mga nasa abroad. Nagpapalamig lang ng mga tumbong nila dun. Gagon to. Napakatanga ng putang ina. Benji Vergara, ni hindi mo alam kung anong pinaglalaban mo Sino ba talagang kakampi mo? Si Maharlika o si PRRD? Ang ina mo ka. Nilalagay nyo si PRRD sa alanganin, yung mga Duterte sa alanganin Nandito kami sa Pilipinas Kayo nandiyan sa abroad, kaya nyo nga dyan nilabas. Kasi hindi kayo pwedeng habulin dahil nandiyan kayo sa abroad. Sana ilalabas nyo rin lang, inilabas nyo na lang sa mga social media nyo dyan, gumawa kayo ng dami account. Nilabas nyo yung video. Di ba? Sana ganun na lang kasi kawawa rin to sila PRD. Kawawa rin to sila Basti, sila Inday Sara Mamaya mo, bago pa man sila tumakbo, mahanap pa nila yung na yan sabihin na, mga sino ba Maisog? Sa Maisog nilabas, sino ba Maisog? Sila Duterte. Puta, pakulong yan sila Duterte. Paano kung ganun? Tama ba? Hindi, ito atin lang Ano ninyo, pagbasihan nyo yung sinasabi ko, kasi sabi ko nga sa inyo Ako, real talk lang talaga ako. Hindi ko dinidiscredit yung Maisog Canada, yung Maisog LA. Pero ang sinasabi ko, kailangan patuloy mag-explain ni PRRD ngayon. Di ba? The fact na nag-explain si PRRD, it means hindi to ikino-ordinate sa kanila. Because if ikino-ordinate to kala PRD, baka hindi pumayag sila PRD kasi hindi nga yan ang Hindi nga yaan ang layunin ng Maisog. Ang layunin nga ng Maisog is puta gisingin tong gobyerno to magtrabaho ng maayos. Diba, ang daming Maisog sa Pilipinas. Yung mga umaten sa abroad, sila din naman yung nasa Pilipinas.
Bukod sa isang tao, si Maharlika. Pero aside from Maharlika, lahat naman nung nandoon, nagpupunta doon, nandito din sa Pilipinas. Ba't hindi dito nilabas? Bakit doon? So, ngayon, dyan lalabas yung mga kaliwat ka ng mga conspiracy theories. Ngayon, sasabihin na, ano ka ba, basta dapat mo binibisto? Hindi yun. Nag-aalala lang din ako sa mga Duterte. Kasi sabi ko nga sa inyo, dito ang bida, mga Duterte lang. Kailangan pag may ginagawa tayo, kailangan laging in line doon sa pinaglalaban ng mga Duterte. Kasi baka mamaya, ginagamit lang natin yung mga Duterte para sa mga pansarili nating mga agenda. Yun ang hindi maganda. Di ba? Oo, di ba? Hindi, sa akin lang kasi ako, hindi ko rin alam kung kino-ordinate nila to kay PRD. Pero, clearly, si PRD nagsasabi na wala kaming control dyan. The Maisog National, which is sila, wala kaming control kung ano yung gagawin ng mga maisog sa ibang bansa. So, yun ang problema. Ano pa din to? It will still fall doon sa sino ba talaga ang nagsimula ng maisog na to? Mga Duterte. Kasama ng mga Bisaya na mga followers niya na maisog. Ay di po siya, kawawa na naman to mga Duterte. Tapos ngayon si PRD, ang kanya is, andyan na yan lumabas na yan siguro, na lang niya, tinuloy na lang niya, sige ganito. Para matapos na to, Mr. President, kailangan magpa-drug test ka na siguro kasi isang drug test mo lang, negative test, tapos na lahat to. Yun lang naman. Kasi bakit ayaw mo magpa-drug test? Kasi kung ayaw mo magpa-drug test, ibig sabihin, positive ka. Kasi kung magpapa-drug test ka naman, at negative, di tapos na problema natin, wala nang lalabas na ganitong mga issue, mababawasan na problema mo. Hindi ba? Ma-compromise patuloy sila PRRD. Pwedeng mali ako pwede. Pero kayo ba, naniniwala kayo na alam ni PRRD to? Tas basahin niyo yung statement niya. Malinaw dun sa statement niya The hakbang ng Maisog national leadership has nothing to do with the release of this video footage showing President Marcos Jr. in an act of cocaine in Maisog gatherings in Vancouver, Canada, Los Angeles. Pero dito sa statement ni PRD, wala siyang sinasabi na alleged footage of showing sinabi niya kagad na President Marcos, parang in-affirm niya na si President Marcos yun Medyo delikado din yun. It was a decision made entirely by the Maisog volunteers in the said two places without the knowledge and imprimatur of Maisog organizers. So hindi nila alam. Hindi nila alam, naglabas sila doon, nagkaroon ng iskandalo, ang pagbibintangan niyan Maisog. So may punto ba tayo? Nobel Tulyao, thank you very much. I feel like someone is trying to sabotage PRRD. I think so. Noon pa kayo pinapaalalahanan ni Banat Bay tungkol sa mga Trojan horse, remember? Di ba? So, walang bas-bas, nilabas nyo, sinira nyo yung Maisog. Di ba? Hindi, ano to lang, spekulasyon ko lang to, or ano ko lang to, kinukunik ko lang, pwede ngang mali ako Di ba? So, parang ito Maisog, ang ganda-ganda naman ng lahat ng mga Maisog sa buong mundo, gumagana naman. Lahat tayo sumisigaw lang para nagrarally-rally. Tapos pagdating dito, biglang nag-attempt, boom, eto na, iskandalo, investigasyon, kasama na naman ngayon sila BRRD sa investigasyon. Kasi syempre Maisog yan Sino ba yung Maisog dito? So maniniwala lang ba ang pulis dito sa statement ni PRD? O syempre sasabihin nila, maniwala ka dyan, sila Duterte may ano niyan. Sila Duterte ang merong ano niyan, silang may hawak ng video na yan, pinalabas-labas nila yan. Tingnan mo, nag-resign si Inday Sara, di ba? Sinakto talaga nila, kaya nga hindi umatin si Inday Sara sa sa SONA kasi yan talaga plano nila, destabilize tong gobyerno na to. O di ba paano kung ganun? Mga baliw pa naman yan, pucha. Tapos pahirapan na naman ang Davao niyan. O ano na naman? Sabi ni Peter Jr., hayaan natin sasabihin. Nagsalita na nga.
Peter Jr. Nagsalita na si PRD, sinabi nga nila wala silang kinalaman. Pero hinamon niya yung presidente na magpa-drug test kasi nga delikado kung hindi ka matino, kung sabog ka tapos dinadala mo kami sa gera. Yun sinasabi ni PRD. Pero dininay niya na. Sinabi niya na nga na wala silang alam, hindi sa kanila daw inano yan, hindi sa kanila pinaalam yung nangyari na yan diyan sa Vancouver, Canada. Ako naniniwala kasi ako kay PRD. So kung yun ang sinabi ni PRD, yun din ang sasabihin ko. Kung sinabi ni PRD hindi pinaalam sa kanya, yun din ang sasabihin ko, hindi pinaalam sa kanya. Kung hindi pinaalam sa kanya, tapos nilabas yung video sa maisog pa niya, sino sa tingin nyo mapagdidiskitahan na naman ng gobyerno dito sa Pilipinas? Diba? Diba? O kita ninyo, laging may lumalabas na malaking iskandalo. Sino nagpapalabas ng malaking iskandalo sa tuwing may malaking iskandalo ang gobyerno? Ano yung malaking iskandalo ng gobyerno ngayon? Napansin nyo ba ha? Napansin nyo? Meron silang pinalalabas na chismis, video, kung ano man, may pinasasabog silang issue kapag may malaking issue ang gobyerno. Yung pinakamalaking issue ng gobyerno ngayon, pera ng PhilHealth, kontribusyon natin, pinalipat ni Ralph Recto sa National Treasury, which is bawal yun. Kontribusyon natin para sa PhilHealth yun, kukunin nyo sa national government. Napakalaking pera nun. Napansin ko lang na sa tuwing merong malalaking iskandalo ang gobyerno, merong isang mga grupo na biglang naglalabas ng mga malalaking chika bells, boom boom. Kaya yung mga tao, imbis na nandito, pupunta doon dahil maganda yung chismis doon eh. Yung totoong problema ng bayan natin, which is yung corruption sa PhilHealth, natatabunan. Tulad ngayon, natabunan na naman. Natabunan yan ng issue na yan. Yan, yung PhilHealth na may sulat pa mismo si Ralph Recto sa PhilHealth Treasury. Na ilipat mo yung pera dito, nauna. Tangina, dapat yun ang inaasikaso natin. Pera natin yun. Hindi ba? Alam nyo, marami na kaming mga naririnig. Ayaw ko lang sabihin sa inyo kasi baka sabihin nyo na naman bitter kami. Oo, pero hindi eh. Nagkakataon eh. Ang gulo-gulo na, nagugulo pa. Tama, no? Napansin nyo, parang meron talagang Trojan horse. Pero, sige, tingnan natin itong balita na to ng statement ni PRD. Muling hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. Kasunod po yan ang paglabas ng umunoy video ni PBBM o pinagbubukan si PBBM na gumagamit daw ng droga. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Pinulutan sa may sub-rally sa Los Angeles, California si Pangulong Bongbong Marcos. Ipinilabas doon. Sa Mendang, thank you. Thank you sa Mendang. Mabuhay ka. Thank you. Ang video ng umano'y pandodroga ng Pangulo. Pinagre-resign at tinawag din nilang bangag si PBBM. Ang Maysug ay grupong kaalyado ng mga Duterte. Minsan na nga rin tinawag na bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM. Present sa Maysug rally si dating presidential spokesperson Harry. Kinukonekta na nila kay PRD. Present sa rally yung dating spokesperson. Konektado kay PRD. PRRD. Tingnan mo ang ng media, ang anggulo ng media. PRRD, hinamon na naman si Bongbong na magpa-drug test. So parang lumalabas ngayon dito sa report ng media na itong video na to ay sanctioned ni PRD kasi nandoon yung dati niyang spokesperson. Tapos nagko-call siya ngayon ng drug test. So ibig sabihin, may kinalaman si PRD. Edi tatrabahuhin na naman ng gobyerno sila PRD na mga destabilizer sila. Hindi ba? So yun yung kinakatakot natin. Yun yung kinakatakot natin na putya, ang dami pang problema ng Davao.
baka memya, pucha, mag-focus na naman sila lalo sa Davao. So, medyo lang tayo, nag-aalala lang tayo ng konti. Oo, nag-aalala lang tayo kasi bakit may mga nakakapasok na mga ganito. Oo, nasisira eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, marami akong mga kilala na nagsabi na rin sa akin na, Boss Dada, sobrang suportado namin yung maisog kasi. Sobrang suportado namin yung maisog. Tapos biglang may mga ganitong lumabas, paano kung mapatunayan na peke yan, di sira yung maisog? So lahat ng pinaglalaban natin sa maisog, mapupunta lahat sa walang kwenta. Ang tagal-tagal na nung pinaglalaban natin, halos isang buong taon na yan. Kung saan-saan tayo nagpupunta para lang magsuporta sa maisog. Tapos biglang malalaman natin, naglabas ng video, isang maisog na hindi naman alam nung national maisog. Tapos biglang lalabas, ako, alam nyo naman tong gobyerno na tong mga loko-loko din, sasabihin nila peke yung video kahit hindi naman. O di ang bilis, guguho lahat ng pinaghirapan ng maisog. O di lumalabas na yung maisog, pucha, gusto lang talagang agawin yung kapangyarihan, paano na yan? Sayang yung mga pinaghirapan natin. Yun yung mga sinasabi ng mga kakilala ko na sabi ko, oo nga no. Oo nga, kaya lang wala kasi tayong control eh. Ako, hindi ko naman pwedeng sakyan yung video na yan kasi ako din mismo 50% ang ano ko dyan, hindi ako convinced 100% na una legit yan, pangalawa na siya talaga yun eh. Kasi alam nyo ba, when the first time na makita namin tong video na to, bago pa ilabas to, nung nakita namin yan, nagkatingin din kami ni Banat eh. Sabi ni Banat, ano, siya ba yun? Kasi ultimong si Banat, hindi siya kumbinsido eh. Oo, maniwala kayo. Miski ako eh, sabi ko, hindi ko alam eh. Hindi ko alam, Banat, kasi hindi sininghot eh. Di ba pagka-cooking gano'n, ginagano sinisinghot yun? So ano yun? Parang alam mo yun, ang tagal namin pinag-usapan. O tas ito na nga, lumabas na. O kita mo, kagulo na. Oo, so hindi ko talaga alam kung ano nangyayari. Medyo nakakagulat. Pero siguro, lahat ng mga maisog sa buong mundo, gusto talaga nila na maging makilala yung kanilang yung kanilang maisog. Kailangan kami ang pinakamalupit na maisog. Marami ng maisog na naganap sa buong mundo. Hindi magpapatalo ang maisog LA at ang maisog Vancouver. Ilalabas namin dito. Kami ang maisog. Ganun. Di ba? Oh, sige. Diretso. Roque. Ipinost din ni Roque ang screenshot ng video na pinagdikit niya sa tunay na picture ni Pangulong Marcos. Well, dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Koreano yun, hindi Pilipino. Nakita mo naman. Paninira. Ayaw namang patulan ni Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang lumabas na video. Ang galing ng TV5, di ba? Oh, binalita nila yung pangit kay PRRD dinikit. Tapos nag-interview sila ng mga kakampi ng presidente na inilabas nila at sinasabi na peke, wala yan, paninira lang yan. O so sinong kontrabida na naman yan? The next performance will start momentarily.